I'm here na sa Mega Mall kasi nag-text na ang Rally Tours na pwede na namin ma-pick up yung passport. So, sobrang kaba. Wish me luck. Wish us luck pala. Kasi 5 kami. So, this is in Pansit. And tomorrow na yung Rally Tour. So, it's time for me to get na the passport. Oh my gosh, kinakabahan ako. So, sobrang traffic kanina. Like, 1 hour and a half from Marikina to Mega Mall. Nakikita ka na yung Rally Tour. So, nakakaba. There na. Okay. Good luck. Oh my gosh. Parang wala akong. Well, sobrang saya. Cause tagumpay. It's all white. White lahat yung sticker sa likod. So, it means we got the visa sa Japan. So, ready na kami ni Mami for Japan! Ay, ang saya. Ayan o. So, dahil nakapasa kami ng visa sa Japan visa namin for tourists, I would like to share to you yung ginawa naming application. Application ba tawag doon? Yung pag-apply namin for Japan visa tourist. Siyempre, kailangan ma-share. So, first thing na, siyempre, na meron ka is you have to have your Philippine passport. Dapat, yung Philippine passport mo, inyong Pilipinas pasaporte, bago, updated. I mean, kumbaga, hindi naman siya expired bago ka umalis. Kasi, di ba dati, parang sabi is like 6 months before mag-expired, medyo hindi ka na makakapag-alis nun. So, parang ngayon yata is 1 year. So, be sure na updated siya, na mas higit pa sa 1 year, bago kayo umalis, bago siya mag-expire. So, yun. At, yung passport ninyo, be sure, wala tong punit, hindi siya laminated, walang tupi-tupi, yun, hindi siya sira. So, ganon. Kasi doon meticuloso sila. So, at the same time, meron din kayong pirma sa likod nitong passport. So, you may 2 blank page doon. Actually, tuturo naman nila sa inyo eh. Pagka nandun na kayo, pinapakita naman, check nila lahat yan. Next is, you have to have your visa application form. This is downloadable naman sa internet. Pero itong form na to is nakuha namin ang ingay ng aso. Nakaka-stress sila. Ano bang klaseng pagbablog to? So, bisita ako eh. Nagbablog ako. Naka-on ba yan? Oo, naka-on. Tuloy ko na. Tuloy mo. Kasi sayang kasi nagpa-blower ako. Ay, talaga. Kaya gusto ko nang ituloy yung vlog ko. Sabi mo ilabas ng anak niyong Teresa, ang palong. So, visa application form ha. Gulo nila. Sige na. Visa application form. So, sa lahat ito, kailangan pipilapan ninyo. Wala kayong blankong ilalagay. If ever na meron kayong blanko na walang kalatoy-latoy yung gusto nyo, may sasagot nyo doon, ilagay nyo na lang is NA or not applicable. Sige, you can get it and you can eat it now. Tapos, dito sa application form, may mga nakalagay na dito ng place of issue. Ay, about yun sa passport. Andito na rin yung length of stay ng Japan ninyo. So, ilalagay nyo yun. Ngayon, hindi naman inuutos ng agency na mag-book kayo. Ito lang naman, kagustuhan ko lang na mag-book at hinabol ko yung promo. Risk ba? Risk. Pero, iniisip ko yon na mag-book na rin ako dahil wala lang, nabook ko na, bayad ko na, diba? So, bigyan nyo na ako ng visa. It's just lang yon. Pero, yun na. So, nag-book ako, nilagay ko na rin yan dito. Tapos, nilagay ko na kung saan anong sasakyan kong eroplano. Length of stay, 5 days lang kami. Tapos, port of entry.
Tapos kung saan kayo tutuloy, nilalagay mo na rin. So, nag-book din ako ng kunyari ang book ng hotel. O, yan, may tip kayo ha. Kunyarian. Merong ganon kasi, diba, pag nag-book ka, pwede mo naman i-cancel yung hindi ka muna magbayad. Yun lang sa eroplanong wala. So, at least, yung hotel, medyo lusot kayo doon. O, may tip ako sa inyo ha. O, tapos, ano pa ba? So, yun yung mga laman nung visa application form. Uulitin ko. Ay, ang ingay. Mamaya ka na magtanong. Bakit tumataba? Baliktad. Tanong na naman, oh. So, ulitin ko, ha. Pati yung likod, ha. Wala kayong ibablanko dito. Kasi yung likod nakalagay dito yung mga guarantor reference in Japan. Kung meron kayong mag-guarantor or meron kayong pamilya doon, yun yung susulat. Ngayon, kung wala naman, katulad namin, NA lahat yan. Okay? So, wala kayong ibablanko. Next, birth certificate. Kasama pala sa visa application form yung 45 by 45 millimeters na picture. Sabihin nyo lang sa mga Photoshop or photo center na kailangan nyo yung pang-Japan na ID, na visa. Kasi white yung background nun. So, kung white yung background nun, siguro naman dapat may kulay yung damit ninyo. Kasi kung puti-puti, mukha kayong syungak. Diba? Parang litaw na litaw yung mukha nyo dun. So, next. Ano pa? Birth certificate na ako, ha? Birth certificate, it should be original from PSA. PSA, wala ng NSO, wala ng NSA ba? Pinalit sa NSO. Kung ano man, basta PSA. Be sure, sa birth certificate ninyo, malinaw yung ang ingay ng mga aso. Intindihin nyo na lang. Basta sa PSA, dapat malinaw yung mga pangalan ninyo. Be sure hindi siya blurred. Kasi kung blurred, bumalik kayo doon at ipabago ninyo. Hindi ko alam kung anong dapat ang paraan doon. Kasi wala akong naging problema doon. Dahil malinaw yung mga pagkakasulat ng gumawa ng birth certificate namin. So, yun. Tapos, kung kasal naman kayo, dapat meron din kayong marriage certificate na galing din sa PSA. All originals, ipapass natin dun sa agency. Next is, may dinagdag ako sa mga Junakis ko. Pampadagdag lang dun sa papeles. Kasi, pag pinasa mo siya, visa application form, birth certificate, kung may marriage, syempre, mga anak ko wala naman. So, dinagdag ko lang yung school registration nila. Yun, dinagdag ko yun. Kung meron kayong mga Junakis na bibit-bitin, sinama ko lang. Next is the daily schedule ng Japan. Ano ba yun? Schedule of stay, ganyan yun, no? Pero meron akong ginawa. Schedule of stay, ganyan. So, ilalagay nyo dyan yung date na nandun kayo, yung mga places na bibisitahin ninyo, contact number, tapos kung saan kayo magstay. So, parang ganyan lang naman. Ganyan lang kasimple. Huwag nyo nang masyadong pahabain pa. Simplehan nyo lang, dahil hindi naman siguro yan babasahin. Hindi ko alam pero baka lang. Next is, you have to have, so yun yung daily schedule So, you have to have your bank certificate. Yes, bank certificate. Bank certificate. Ngayon, tanong, magkano ang kailangan? Hindi ko rin alam. Nagbase lang ako sa computation ng mga naririnig ko. Nag-ano sila ng per tao, 10,000 pesos daw kunyari, nakalaan sa one day. Multiply mo na lang yon sa kung kailan ka magstay. Siyempre, sobrahan mo, baka naman sabihin sa'yo, wala ka ng pera pag-uwi mo pagdating mo sa Pilipinas. So, ganon. Pero sa totoo lang, wala talagang binabanggit kung magkano yung kailangan mo. Pero yun nga, kung dapat ikwentahin mo na lang ng nasa tama yung bank certificate. At hindi pala pwede yung, halimbawa ngayon ka bukas ka mag-apply or next week, tas ngayon ka maglalagay ng malaking pera, hindi pwede. Kasi sa bank certificate, nakalagay doon, syempre kung anong bangko yon, at nakalagay doon kung kailan ka nag-start mag-open ng account, tapos may average monthly pa sila. So,
mukhang, baka hindi kasi ma-count sa monthly average kung ngayon ka lang magpapasok na malaking pera. Ang makukuha doon yung walang laman na pera. Joke kung walang pera. Pero kung may pera, di ba? Masaya. So, mag-ipon-ipon na kayo. Next is ITR. Yes, ITR is such a needed talaga sa requirements din dito. So, ITR or Form 2316. Ngayon, kung meron kayong negosyo, business, ginawa ko naman si ITR din. Nilagay ko pa rin yung business permit namin. Yun, nilagay ko rin yun. At saka, ano pa ba yan sa certificate? Basta yung sa business permit, DTI yun, nilagay ko rin yun, dinagdag ko. Sa asawa ko naman kasi nagtatrabaho siya. So, yung ITR niya dun sa work. Tapos, humingi na rin kami ng certificate of employment ba tawag doon? O, employment. Tsaka yung vacation leave na hiningi niya rin na form, parang letter from the company. Wala yung nakalagay dito sa Redditors pero dinagdag ko lang. Alam mo naman ako, advance ko mag-isip. So, yun lang yung nilagay ko. So, sa tingin ko, yun lang naman ang mga kailangan. Ngayon, kung wala ka ITR, siguro gagawa ka na lang siguro na letter ng reason kung bakit ka walang ganon. Yun. Malamang yun ang needed mo. Or better ask na lang the agency na lang din. So, yun lang ang aking mai-share. Yun lang aking mga nagawa. Tapos, kung tatanong nyo kailan ba dapat mag-apply, kung kami ay aalis ng February, nag-apply po ako ng December ng first week. So, kwentahin nyo na lang. Kasi parang sinabi naman sa amin is like, within 2 to 3 months, pwede ka naman mag-apply na for the visa application for tourists. So, yun lang po. And I hope na meron kayong natutunan o dun sa aking pag-share ng walang kakwenta-kwentang bagay. Hindi ko naman maintindihan kung tama rin yung pagkaka-explain ko. Pagpasensyahan nyo na. So, I hope you guys watch na lang my next Japan vlog. At yung kung ano yung mga, sana nga makapag-vlog ako, no? Pero I'll try. Iba-vlog ko lahat. Pati yung mga travel tips. Budget talaga. Actually, budgeted yung travel na to. So, medyo may makukuha kayong kalukuhan sa mga gagawin ko doon. So, yun lang. And I hope na you subscribe, please. And like, and watch. And yun lang. God bless everyone. Bye!